Good day everyone, welcome again sa another training today. My name is Paul and this training is all about how to place your pending order, no? Either buy limit or sell limit or buy stop or sell stop. No, so san ba siya nakalagay? By the way, no, yung ginagamit natin ng platform is yung MetaTrader 5. I'm using this platform kasi advanced siya. So, and also very very handy kasi kahit anywhere you can trade, anywhere you can go, pwede ka makapag-trade no using only your cell phone. So, hindi ko siya ina-advise sa mga talagang seryoso mag-trade talaga. Ang advisable is sa laptop tayo magte-trade, no? Kasi more on makikita natin yung talagang direction and makakagamit pa tayo ng ibang indicators para sa pagte-trade natin, no? Makakapag-monitor tayo ng maayos. Pero sa mga tao na mga katulad ko busy, no? Marami pang ginagawa. You can use cellphone and ma-advise ko na gamitin nyo is yung MetaTrader 5. So, ano bang gagawin natin para makapag-place or yung video na to is all about paano tayo makapag-place ng pending orders natin. So, by the way, no, yung pending orders is isi-set mo siya sa direction that you believe na kung saan pupunta yung market. Example, before pa lang mag-acquire na going up ang isang example, no, isulat lang natin. Katulad nito, if you see na yung market is going up, pwede ka makapag-place ng pending order dito. Either sell stop or buy or sell stop or or sell limit or buy stop. So, ibig sabihin lang before pa lang siya umabot sa area na yan, kapag nakaabot na siya sa area na yan, you can place your order na magsisell siya or either magsisell siya or magbabay. So, ano ba ibig sabihin? Kasi meron dalawang klase ng pending order. Ano ba yan? First is yung sell stop, no? Sell stop. Meron din yung isa buy stop. So, anong ibig sabihin yan? Kapag meron kayo nakikita na sell stop and buy stop, ibig sabihin na kapag yung direction ng market is going up, no? So, example lang natin, is going up, katulad nito, paakyat siya. Kapag ang prediction mo paakyat siya, pwede ka mag-place ng buy stop dito sa area na to. Kasi kapag na-touch na yung line na yan, automatic meron kang order. No, meron kang order na buy kapag nakaset siya sa buy stop. Kapag naman sell stop, ibig sabihin dito naman siya opposite direction sa baba. Kapag ang direction ng price ng market na tinitrade mo, halimbawa na lang is pababa siya, tapos sa area na to naglagay ka ng sell stop, kapag na-touch niya yung line na yan, automatic yung order mo is magsisell ka. Ito yung mga bagay na yung tingin mo magtutuloy-tuloy pa siya ng pagbaba. So, ikaw nakapag-place ka na ng order dito sa baba dito para if in case na kapag dumaan siya dito, saka pa lang mag-activate yung sell mo. Okay? Saka pa lang mag-activate yung sell mo. So, mabuti siya para sure ka sa mga trades mo, no? So, meron pang isa, yung sell limit and buy limit. So, ano ibig sabihin nun? Ito yung order na example na lang, kung going up ang isang trade mo, tapos sa area na to is alam mo na magbo-bounce siya or magre-reverse siya, katulad nito magre-reverse pa ganon, pababa. Ibig sabihin, sa area na to, pwede ka mag-place ng sell
sell limit. No, ibig sabihin, once na maabot niya na yung line na to, saka na siya magsisell kasi you have a strong belief na kapag yung line na to, yung area na to is magba-bounce dyan yung market. Mag-bounce mean mag-reverse siya. Okay? So, pwede ka makapag-place ng sell limit. Then, opposite din sa buy limit. So, ang buy limit naman is nasa baba. No? Kapag ang prediction mo is going pababa siya, and then sa area na to, alam mo na magba-bounce siya. Magba-bounce, no? Magre-reverse. Ibig sabihin, sa area na to, pwede ka mag-set ng buy limit. No? Buy limit. So, ngayon, alam na natin kung ano yung buy limit and sell limit. No? Kung medyo nalilituhan pa kayo, pwede nyo ulit-ulitin yung video na to para masunod nyo ulit yung, or maintindihan nyo pa yung buy limit and sell limit, and sell stop and buy stop. So, saan siya nakalagay? Sa MetaTrader 5, nandun siya sa taas. Itong circle na to. Itong circle na to. Ito yung area na yan. Okay? So, i-click lang natin yan. Yun. So, nakita natin yung itong line na to, right? Yan. So, paano natin maintindihan kung sell limit siya? Makikita natin dito sa baba. Itong nakalagay na to. No, sell limit. So, meaning yung sinabi natin kanina, kapag umakyat siya doon, no? Kapag dyan mo na-place yan siya, kapag umakyat yung market and then you have a prediction, example na lang, no? Balikin natin ulit. Ito siya is na-place mo dito sa area na to. No? So, kapag umakyat to, and then yung nag-bounce siya, so it means to say na itong area na to is sell limit. Pwede siya mag-bounce dyan. No? So, hindi pa nangyayari yung reversal na to, yung pag-bounce niya, nakapag-place na ka doon, kasi alam mo na magre-reverse siya. So that's really a good strategy, no? And ano naman yung, again, no, this is a sell limit. Ano naman yung buy limit? Yung buy limit is the opposite. Pwede lang natin i-drag, no? Kasi pwede siyang ma-drag, no? Pwede siyang ma-move, pwede natin i-drag sa baba. And kapag lumagpas na siya dun sa price movement, nag-iiba na yung kulay niya. Nagiging buy limit na siya. Kasi yung buy limit wala sa taas, ang buy limit is nasa baba lang. So if in case naman nandito ka nag-place, tapos ang prediction mo is bababa ang market, no? Ang price, and then mag-bounce siya pagdating dito, pagdating sa area na to, then you have a strong belief na magre-reverse sa dyan. So ang tawag dyan is meron ka ng buy limit order. Okay? So again, that's a strategy. Now, ano naman yung buy stop and sell stop? So saan natin makikita 'yon? So makikita lang natin dito, no? So i-click lang natin itong nakalagay diyan, no? Buy limit. So kapag kinlik natin, i-try natin click. 'Yun. So nag-iiba siya ng itsura. So nagiging sell stop na siya ngayon. So ano ba yung sell stop? Kapag dumaan siya din, kapag ang prediction mo ay kapag bumaba siya dyan, magtutuloy-tuloy pa siyang bumaba, magtutuloy-tuloy pa siya, so nakapag-place ka ng sell stop. So sa area na to, before pa siya bumaba, at least nakapag-order ka na ng sell stop. Nagets ba natin? Sell stop. So at least hindi ka, pwede mong iset yan kapag busy ka. So, and then alam mo naman kung saan pupunta yung direction ng market. So, pwede yan na hindi mo makikita yung chart mo, pero alam mo na nakapag-order ka na. So, that's what you call pending orders. No? So, yan yung sell stop. Now, tingnan naman natin yung ating buy stop. So, again, kapag minove naman natin sa taas, yun. So, meron naman siyang buy stop. No? If gustong mo mag-change, no, automatically, i-click lang natin to, no? So i-try natin i-click. So, yun, meron pa siyang buy stop limit. 'Di ba?
So ibang direction naman yan siya, yung sell limit. So ang kailangan nilang matutunan is yung sell limit, buy limit, sell stop, and buy stop. So again, so ito naman yung sell, buy stop, no? So kung na-place natin diyan yung ating pending order, what if papuntang taas yung direction ng market, and then ang alam mo is magtutuloy-tuloy pa siya, so nag-place ka ng buy stop dyan, and then kapag na-hit niya ng price itong line na to, mag-activate na siya, and then kapag ang prediction niyo is pataas, so tuloy-tuloy yung pag-buy niya, no? So at least naka-buy ka. Pwede mo rin naman siyang i-place medyo malapit, no? Para at least makuha mo kagad, no? Hindi ka lugi kasi na-place mo diyan kapag na-hit ng market or kapag na-hit ng price, automatically nakapag-place ka na ng buy. And then kapag tuloy-tuloy pa siya, kasi you have a strong belief na magtutuloy-tuloy pa siya pataas, so at least hindi ka lugi kasi nakapag-place ka ng order, no? So buy stop and sell stops, most likely ginagawa siya kapag meron kang prediction na pataas siya tapos meron ka pang ibang gagawin. So pero ang advice is dapat hindi mo siya gagawin nang hindi mo man lang tinitingnan yung chart mo, no? I suggest na tingnan mo rin yung chart mo, huwag mo pabayaan kasi in forex or in trading, everything can happen, no? Ang alam mo pataas siya pero pwede rin siya na mag-opposite direction, no? So I think that would be all sa training natin today, no? So again, paano naman siya kung i-place lagi natin? So pwede na again, no, kapag nalagay na natin diyan, ang gagawin lang natin is i-click natin yung arrow na to, no? Kapag na-click natin 'yan, kapag na-click natin to, gawin natin ulit, no? Yan. So sample buy stop, kapag na-click natin to again, yon. So magpi-place pa tayo kung anong klase na lot size ang gagamitin natin, either 0.05 or basta pwede natin siyang i-click lang dyan or i-type, no? Pwede 1 lot, no, masyadong malaki, or pwede 0.01 lot, or pwede 0.5 lot. So example, mag-place lang ako, no? Okay, so idadaan na natin, so nandun na siya. Okay, so pwede rin natin siyang i-move, no? Kasi hindi pa naman siya na-hit, so pwede ko siyang i-move, and then i-click ko lang ito. I-click ko lang tong arrow na to, no? So kapag na-click ko yan, i-modify ko lang, hide, done, then i-change na siya. Okay, same thing happens sa baba. Sell stop, pwede siyang i-click. Okay, hindi naman siya sell stop, but dapat siya, i-delete ko muna, no? So kasi nakapag-place na tayo, pero kung nandito na siya sa buy limit or sell stop, gawin natin buy limit. Okay, i-click lang natin tong arrow again, yung arrow na yan, no? And then place, done. Okay na. So and then again, pwede rin natin siyang i-move. Okay, so I hope na meron kayo natutunan about sell limit, about pending order, no? So this is a short video to educate you how to trade, and then using only phones, no, para convenient para sa inyo. So again, my name is Paul, and don't forget to subscribe, hit that notification bell icon, and like and share this video sa mga friends niyo na gusto pa rin matuto about trading. So if you have questions, just comment below, and then meron pa kami mga videos para sa inyo. So God bless everyone, see you again sa next video. God bless.